The DOH logged 77 cases of heat-related illnesses this year, 7 of whom have died. That's true. And let's discuss this further with Dr. Dex Macalintal, our resident lifestyle medicine specialist. Magandang umaga sa iyo, Doc. Hi, Angela. Hi, Diego. Kumusta? Sige, ano po ba yung sintomas, para lang mas klaro to sa ating mga kababayan, ano po ba yung sintomas ng heat stroke at ano ba ang pinagkaiba nito dun sa tinatawag naman na heat exhaustion? Yung mga heat-related illnesses kasi natin, magkakaiba sila. Pwede natin magbigay tayo ng tatlo lamang dyan. Una dyan, yung sinasabing nga natin na heat cramps. So ito parang cramping lang yung sensation ninyo sa inyong mga skin, no, sa mga muscles ninyo. And then kapag dumako tayo dun sa medyo hindi na talaga na-regulate ng katawan natin yung init, no? So pagka sobrang init, katulad ngayon, narito ako sa isang gas station sa SLEX, napakainit niya naman talaga. And we can just see, no, meron ako mga nakikita dito ng mga manong, no, na mukhang naiinitan na talaga sila. At ito yung tinatawag natin na maaari sila mapunta sa heat exhaustion. Minsan dyan ay parang pagod na pagod, no, tapos pawis na pawis, at parang close to going to parang gusto nilang matumba nga, no? So yan yung heat exhaustion natin. Pero kapag na-stroke na, yung tinatawag natin na heat stroke, ito yung hirap na talaga, no? Pwede itong magkaroon ng vomiting pa, no? Pwedeng talagang nahihirapan sila huminga, nahihirapan sila sa paggalaw, no? Pwede talaga silang parang stroke yung sintomas. So ito, yung mga sinasabi natin ng mga nakakatakot na bagay kapag ganitong kataas yung heat index natin na nakikita sa mga balita. And then makikita din natin sa kanila, no, yung hirap ng paghinga nila, no. So kapag ganyan, kinakailangan madala agad sa ospital yung pasyente. Pero kung hindi man, kahit dalhin lamang muna natin sa lilim, no, sa malilom na lugar, at para sa ganon ay maiwasan natin yung paglala pa ng problema. And then syempre tanggalin natin ng konti yung damit nila at bigyan ng malamig na kahit tubig, kung kaya uminom, kung hindi man, dampian ng malamig na bagay yung inyong mga ulo, yung mga kilikili, yung mga singit-singit natin sa katawan, at para buwaba yung temperature. Yes, alam mo, Doc Dex, no, similar to several cases na nangyari before sa Los Angeles sa isang heat wave, also dito, karamihan ng mga victims na reported na mga heat stroke have reported na parang creeping daw ang symptoms. In other words, extremes. Yes. In other words, okay sila ng una, they feel okay, all of a sudden it hits you like a truck daw, biglang lalala ka instantly. Now, how do you recognize this sa simula pa lang na may possible heat stroke ka? Kasi very mild daw ang starting symptom nito. Well, sa simula, no, yung mapapansin nyo lamang na naghihina lamang, no, kapag may init talaga, mainit yung panahon, meron kayong mga comorbidities, tawag natin ng mga hypertension, diabetes, and the like. At risk kasi kayo talaga sa pagkakaroon ng mga heat stroke. So kapag medyo konti pa lamang na nanghihina na kayo, mainit yung panahon, medyo parang dehydrated yung pakiramdam ninyo, medyo kinakailangan na ninyong mag-ingat. So ang sinasabi natin, pumunta na agad sa lilom, pumunta na agad sa isang medyo mas malamig na lugar para ma-cool down yung katawan po ninyo. So in other words, pag nanghihina ka na at nauuhaw ka na, medyo may nangyayari na. Okay, tapos I'd like to also ask you, no, a lot of people have been saying na, of course, hydrating is very important, pero it's also dangerous din daw na to hydrate yung talagang quickly, biglaan pag inom ng tubig. What is the right way of doing this? Well, yung hydration kasi talaga natin, tama naman, na kinakailangan natin na dahan-dahan, no po. Kasi kapag masyadong mabilis yung pag-hydrate natin, maaari tayong magkaroon ng tawag na hyponatremia. Ito, napabalita natin ito sa mga balita natin dito sa stasyon natin, na nakita na may isang babae na sa Estados Unidos na ang problema, masyadong mabilis ang pag-inom ng tubig, at more than 20 liters ang nainom niya sa loob ng isang oras. Yung sa loob kasi ng isang oras, ang kaya lamang i-filter ng ating kidneys ay 0.8 to 1 liters ng tubig. So kapag sumobra kayo dyan, no, maaari po na masyadong ma-hydrate, no, mag-swell yung utak natin, at yan yung magdudulot ng problema. No, kaya ang sinasabi natin, sips of water lamang, wag na kayong, kapag hindi naman masyadong marami yung ipinapawis niyo, wag nang sosobra sa 1 hanggang 2 litro sa isang oras, no? So yung 2 liters natin, 2 to 3 liters natin sinasabi, hanggang 4 liters a day ngayong may init ang panahon, ay in a day, no? Hindi naman sinasabing 1 oras ubusin na po ninyo yan. Yan yung tama, yan lamang yung tama nating hydration. Yes, sips of water is okay, no, para makatulong po sa inyo.
Doc Tex, recently kasi, I think that was 2-3 days ago, we've reported an infant, a baby na namatay due to heat stroke. So talaga bang wala nang pinipiling edad ang heat stroke? Yes. Walang pinipiling edad ng heat stroke. At saka isa pa natin kailangan matandaan dito ay ang mga bata ay hindi po maganda masyado ang kanilang mga regulatory sa kanilang mga temperatura. Yung pang-regulate ang temperatura ng mga bata hindi pa masyado rin maganda. That's why sinasabi nga po natin na kapag ka po kayo ay may mga kasamang bata, kunwari magta-travel kayo at kunwari titigil lang kayo saglit sa isang lugar, siguraduhin po ninyo nakasakasama niyo yung mga bata kasi maaari na sa konting pagkakataon lamang, konting oras lamang na maiwan nila sila sa sasakyan at mainit, maaari po silang magkaroon ng problema. Maaari po hindi ma-regulate ng tama yung heat nila at ito yung problema natin po pwede talaga po silang ma-heat stroke. Kasi nga hindi po masyadong develop ang temperature regulatory pathways ng mga bata. Doc Dex, I'd like to follow up on that question, kasi I've read a study about something na sinasabi nila, ang mga kids daw talaga ang mas vulnerable when it comes to ito nga, experiencing heat stroke or heat exhaustion, at may sinasabi silang mga scientific studies regarding that. Can you explain that to us? Bakit mas vulnerable ang mga kabataan as compared to sa mga may edad na sila pa yung actually mas under the sun, nagtatrabaho, etc.? Yes. Habang tumatanda kasi tayo, mas nagde-develop ang ating temperature regulations, Ang temperature regulations natin, mas nare-regulate habang tayo tumatanda. Yung mga bata, at saka actually extremes yan. Yung mas mga bata at saka yung mas mga nasa edad na mas elderly, mas nahihirapan sila mag-regulate ang temperatura nila. So, ang dahilan nito ay kasi nga hindi pa masyadong develop yung katawan natin at hindi pa na-develop ng maayos yung temperature regulation nila. So, ganoon na siya kasimple. Pwede natin i-expound ng sobrang scientific pero baka kasi mag-overload lang tayo ng information on the pathways. That's why lagi natin sinasabi, kinakailangan bantayan po ninyo yung mga bata, dahil hindi pa masyadong develop yung pang-regulate nila ng temperature. Kaya ang nangyayari, o yung thermoregulation kaya tawag natin, kaya nangyayari, mas prone sila sa pagkakaroon ng heat stroke. Kasi nga, hindi pa nila masyadong nailalabas talaga yung init. Hindi katulad natin mga nasa edad na around adolescent, papunta sa before, sa early adulthood at hanggang sa middle adulthood, pwede pa nating ma-regulate ng tama. Pero yung mga nasa late adulthood going to elderly, problema na din. So again, extremes of ages ay risk po sa pagkakaroon ng mga heat-related illnesses. And of course, Doc Dex, I'd like to ask you, we all know hydration is the key during yung ganito ka-init na temperatures, but what other precautions can we take to avoid getting heat stroke, heat cramps? Assuming also, Doc Dex, that everyone has access to air conditioning systems, which is another way to beat the heat. Yeah. Well, at tama yun, kung may air conditioning kayo, gamitin ninyo, fans ninyo, gamitin po ninyo. This is the time na gamitin po ninyo yung mga appliances ninyo kaysa ma-stroke pa po kayo. Pangalawa, yung damit natin, huwag masyadong maiinit yung suot ninyo na damit, huwag masyadong makakapal, huwag masyadong dark colored, at saka syempre kinakailangan din po light lamang yung inyong mga suotin, And then magdala ng mga caps, magdala ng mga payong, kung kaya po ninyo na magdala parati nga ng inumin katulad na pinapakita natin sa videos natin, mas mainam. And then kasama rin po diyan kung kayo po ay talagang sa labas nagtatrabaho, kung makakabili kayo ng sunblock, mas mainam po. Well, I'd like to add to that. Last question, Doc, for me. Kasi there are two schools of thoughts about this. Some are saying during the day, if you're at the house naman, why not take a couple of showers to bring down your body temperature? Mga iba nagsasabi, if you do that kasi, nagsha-shock daw yung body mo, bring down your temperature a number of degrees, nagsiskip siya. So, hindi daw ganun ka-safe din daw yun. Ano ang take mo dito? Hindi totoo. Kahit na anong oras, pwede po kayong maligo, ang ating katawan, lalo tayong pong nasa mga edad na ganito, yung mga working class natin, pwede po kayong maligo kahit na anong oras po ninyo nais, Walang pag-aaral masyado ang nagsasabi at nagkukumpirma na masyadong biglang babagsak ang inyong temperatura. Kaya pong i-regulate ng inyong katawan ang temperature na yun. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Dex Macalintal. Ayan, thank you so much.